Mga prop, for today's video, ang gagawin natin ay isang air fryer. Ayan. Ito. At alam ko marami na pong gumagamit ito ngayon kasi maganda itong gamitin. Lalo na kung halimbawang gusto nyo mabilisan yung pagluto nyo. Ito. Ayan, oh. At ang sira po nito ay wala siyang power. Oh. Makikita ko sa inyo, sasaksak natin dito. Ayan. Pag on natin to, dapat iilaw yan dyan may ilaw yan dyan. Pag saksak mo pa lang, may ilaw na yan. Ayan. Ayan po. Wala siyang power. Ayan. At gagawin po natin yan. Pakikita ko sa inyo ha. Kung paano po siya ginagawa. Ayan. Ito po, tinanggal ko na yung tornilyo. May tornilyo po yan dito sa pinakang ilalim. Para makita nyo yung connection po nitong pinakang AC cord. Ayan. And then, dito po, sa ibabaw na to, sa pinakang ibabaw na ito, wala pong tornilyo yan. Sinusungkit lang po dito. Ayan o. Kinalas ko na po yan. Ayan, ganyan po. May lock po yan. Ayan. Ayan o, makikita nyo yung lock na yan. Ayan. May lock po yan. Ayan. Ayan. Dito sa gilid. Ingatan nyo po yung pagsungkit nyan kasi pag naputol po yan, mawawala na yan lock. Ayan. Hindi po yan naka-screw, naka-lock lang po yan. Ayan. Pakakala nyo naka-screw po yan dyan, hindi po. Ayan. Ayan. Ang sira nga po nito ay wala siyang power. Ayan po ang laman niya oh. Yan po ay may pinakang motor dito sa gitna, yung pinakang hangin, kaya nga tinawag na air fryer, yung hangin niya na mainit ang magluluto doon, ibubugan niya doon sa ating pagkain. Ayan. Kasi may filament po yan dyan. At ang switch niya po dalawa lang. Itong tinatawag natin na yung on off, and then ito may timer po yan. Ayan. Tapos yung temperature niya, kung gaano kainit, yung adjustment ng temperature, kung gaano kainit yung gusto mo. Depende kasi yan sa lulutuin mo. Ayan. Ayan po ang loob niyan. At pakikita ko sa inyo kung ano yung chine-check niyan kapag walang power ko. Ayan, at ito nga po yung loob niya. Pakikita ko sa inyo. Ayan. Dito po, meron po yung yung linya ng AC, susundan nyo po kapag wala siyang power. Dito papasok, dito sa loob. Dalawang linya naman po yan papasok dito sa loob, yung isa po niyan dadaan sa switch. Tapos yung isa niyan, may dinadaanan po yan na parang thermal fuse din. Thermal fuse. Kailangan po, yun ay checkin nyo kapag wala siyang power. Kasi yung isa po niyan automatic, dadaan talaga sa pinakang switch. Ngayon, yung thermal fuse po niya nakatago dito sa pinakang ilalim nito, sa pinakang ilalim nyo. Kapag halimbawang bago pa lang kayo magbukas nito, hindi nyo basta masusumpungan yung pinakang fuse. Ito po may screw rito sa ibabaw dito. Yan. Pero ako kasi kabisado ko na, kaya hindi ko na kailangan tanggalin po yan. Nandito po yan, nandito. Ikikita ko sa inyo. Dito po sa pinakang ilalim nito. Yan. Makikita nyo po dyan, ito, ayan. At ang ginagawa ko po dyan, ito po yan. Yan. Inat ko po yung isang linya. Yan. Kinat po natin yung linya ng sa may fuse. Babalatan po natin. Ayan po, kinat ko po yung linya ng fuse. Ayan, ito. Ito po yung isang linya na galing sa AC. At ang ginawa ko po, kinat ko po yung isang linya rito. At sinubukan ko po siya na pansamantala na hindi lagyan muna ng fuse. Tapos titingnan ko kung may resistance po. Pag nagkaroon ng resistance yan at ginamper ko, ibig sabihin yung fuse lang po ang sira niyan. Yan, at pinagdikit ko po muna para malaman natin kung may resistance siya. Yan. At dito po sa cord na to, malalaman natin. Pag switch mo nito, kung linya na to, yan, pag switch nyo yan, dapat magkakaroon ng resistance yan. Ayan, nung switch po natin, ayan, makikita nyo pumapalo yung tester. Ayan o. Oh, yan, pumapalo po yung tester. Ayan, nakikita nyo. Ayan. Oh.
Yan. Ibig sabihin po, sira po yung pinakang thermal fuse niya. O, gumagana. Yan. Yan. O, pero tatanggalin po natin yan. Kailangan lagyan po natin din ng lalagyan din po natin siya ng fuse para thermal fuse. Pero mas mataas po yun. Tapos, dito na po natin ilalagay dito sa may ibabaw siya. Tapos ang gagawin po natin ay kailangan talian lang natin para safe po dito, para hindi po siya didikit dito sa may part na mainit. At gagamitan ko po ng ganito, ng parang tube insulator. Ayan o, papasok natin doon sa wire, tapos i-cover natin doon sa fuse para ligtas. Ang fuse niya po yung parang ganito rin siya. Ayan. Pero mas mataas po yung amperahe niyan. Mas mataas po sa rice cooker. At ito na po, ito mga kapro, ayan o, nilagyan na natin ang... At ito na mga kapro po, ayan, dyan ko na nilagay yung fuse, kinonvert ko na siya. Kasi nandun sa ilalim yung original na fuse, nag-convert na lang ako ng fuse dito. Ang importante, may fuse tayo na nakalagay para safe. Ayan. Oh. At may insulator yan para safe siya. Ayan. Yun. At testingin natin kung mag-okay na siya. Ayan. Ayan, ito po, i-testing na natin, sasaksak natin. Ayan. Ayan. Switch po natin, tingnan natin kung iilaw na to. Yun. Oh. Nagkaroon na po siya ng power. Yun. Okay na po. Ayan. Oh, ganun po siya. At siguro po may natutunan naman kayo sa video ko na ito. At sana po natulungan ko kayo kung paano gawin ang mga air fryer. At paki-share naman po itong video na to, mga kaprop, para marami po tayong matulungan. At sa mga bago po, paki-follow nyo po ako para marami po kayong lagi po kayong update sa aking mga video na pinopost. Yun po, at maraming salamat po sa inyo.